Ang title po ng pag-uusapan natin yan is Go Back to Your True Identity. Kung sa akin lang to, based sa mga taong nakakasama ko, based dun sa mga sa church na kinabibilangan ko, I could say na maybe lower than 50% na mga Christians ang talagang nilalakaran yung totoong identity nila. As I see myself, no, mula sa point of view ng Biblia, na-evaluate ko talaga yung sarili ko na parang, oh my gosh, na hindi ko pa na-experience yung full capacity ng aking Christianity, ng pagiging anak ko ng Diyos. Parang meron akong namimiss pala sa pagiging Kristiyano, sa pagiging anak ko ng Diyos. Gusto ko pong magsimula tayo dito sa topic na to. Paano po ba dinaya nung ahas si Eva? Okay, may babasahin po tayo sa Genesis chapter 3:45. Kung natatandaan po ninyo, nagbigay siya ng tagubilin, lahat ng bunga ng punong kahoy dun sa hardin ng Eden kung saan sila iniligay ng Panginoon. Makakain nila. Wag lang yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi po rito sa chapter 3 verse 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kasi ang sabi ng Panginoon, kapag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Verse 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sabi nga ni Jesus Christ, si Satanas ay ang hari ng kasinungalingan. Malayong malayo dun sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi lang ng Panginoon, huwag niyong kakainin, tiyak na mamamatay kayo. Pero tingnan niyo kung paano siya minotivate ni Satanas. You will be like God. Kaya nagkaroon ng interest si Eva dun sa prutas. Ano po yung panukso niya? You will be like God. How will you become someone you already are? Sabi po sa Genesis chapter 1, verses 26-27, ito po anong lilikhain ng Diyos ang tao. Ito yung purpose ng Diyos. Sabi po niya, sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao. Guys, sabi sa ating larawan, according to our image, ayon sa ating wangis. Ito yung original na plano ng ating Panginoon, kaya niya nilikha yung tao. Pero tingnan niyo po pinaniwala ni Satanas si Eva na ang identity mo ay malayong-malayo sa Diyos. Kaya pinilit niya si Eva, kinonvince niya si Eva na gawin mo yung isang ipinagbabawal ng Diyos kasi parang pinaniniwala nung ahas na si Eva na kaya ayaw yan ipakain sa inyo ng Panginoon kasi ayaw niyang maging kagaya niyo siya. Paano kung alam na ni Eva na hindi? We are like God. We were created according to His image. Mga kapatid, ito yung gusto kong sabihin. No? Pangarap ko sana after, pag ito tuluyan nating naintindihan, hindi na tayo sana yung mga Kristiyano na kapag meron tayong mga pangangailangan, iisipin natin na, kailangan ko ng pastor, kailangan ko ni sister ganito, kailangan ko ni brother ganito na para ipag-pray ako. Naniniwala ako mga kapatid na ang totoo, hindi tayo kulang. Kahit tayo lang na nag-iisa, kahit wala kang ibang kasama, tapos nandun tayo sa isang pagkakataon na meron tayong mga pangangailangan, you are sufficient. Amen? Gusto kong maintindihan natin yun na hindi ka kulang, kumpleto ka, ano man yung pangangailangan na meron ka, ang totoo, hindi ka kulang. You have the capacity para yung pangangailangan na yun ay matugunan ng Panginoon just through you sa pamamagitan mo. At ito yung pinaniwala ni Satanas kay Eva na, kulang ka. Para maging kahit papano tumaas-taas ang antas mo, suwayin mo yung pinagagawa niya. At dahil sa Eva ay walang ganong understanding na commit niya yung kasalanan. At alam niyo na po natin kung ano ang naging bunga nito sa ating lahat. Alam niyo po ba kung bakit ito yung ginawa ni Satanas na pantukso kay Eva? Kasi ganito rin ang kanyang naging pagbagsak. Alam niyo po ba kung paano si Satanas ay naging si Satanas? Babasahin po natin sa Isaiah chapter 14 verse 12-15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Verse 13. Ito po yung nilaman ng puso pala ni Lucifer nung nag-uumpisa pa lang, no?
Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ano po yung laman ng puso ni Lucifer? I will build my own throne. Saan? Kung saan nandun yung throne ng ating Diyos. Sabi pa sa verse 14, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. He was imagining. Ito yung imagination. Ito yung pangarap ni Lucifer. Kaya siya ay nabagsak. Nag-isip siya ng hindi niya dapat isipin sa sarili niya. Kapag tayo ay nag-iisip tungkol sa sarili natin na hindi tungkol talaga sa sarili natin, ano mangyayari po? It is the beginning of our failure. Kaya si Satanas, talagang nag-fail siya. At ito na mga kapatid, hindi na kailanman siya lalapit sa Diyos. Huwag kayong maniwala mga kapatid na napakamakapangyarihan ng kalaban ng Diyos. No, He will not come even closer sa kalwalhatian at sa kagalingan, sa kalakasan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Hindi siya kailanman tatapat doon. Anong kaya niyang gawin? Kaya niyang gawin ngayong mandaya siya ng mandaya na mandaya. Paniwalain tayo sa mga bagay na hindi totoo. He wants us to think lesser kung ano talaga po tayo. Amen? Kaya sabi niya kay Ebo, kainin mo na yan para maging kagaya ka ng Panginoon. Pero ang totoo, nilikha talaga sila ng Panginoon according to the image of God. At the same method po na ginamit niya kay Eve. This time, si Lucifer, gusto niyang itaas yung sarili niya higher than dun talaga sa kanyang pagkakalika. So ang ginagawa naman ni Satanas sa ating mga Kristiyano, gusto niyang isipin natin sa sarili natin lower than what we are created for. Amen? So to make us think of ourselves in a way that is far from our identity. Ang title ng ating pinag-uusapan is Go Back to Your True Identity. Magbibigay ako sa inyo ng dalawang bagay na to. Ano po ba yung true identity natin na sinabi sa Bible? Una, mga kapatid, dalawa po muna ang uumpisahan ko. Una, we are sons of God. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, alam ko ikaw yan, mga kapatid, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, alam kong ikaw din yan, mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang anak ng Diyos at sumasampalataya ka sa Kanyang pangalan, na yung pangalan ni Jesus ay yun yung pangalan na nakapagliligtas sa lahat ng tao. Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Binigyan tayo ng karapatan. Gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid na nung tumanggap ka sa Panginoon, nung nanampalataya ka sa pangalan ni Jesus, na siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita, nung nanampalataya ka na si Jesus ang anak ng Diyos na ipinadala sa lupa para maging tagapagligtas nating mga tao, at ngayon ay naupo sa luklukan ng Diyos sa kalangitan. Kung tinanggap mo siya at nananampalataya sa Kanya, mga kapatid, ito yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Binigyan tayo, pinagkalooban tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At ito yung gusto kong pag-usapan natin. Hindi sinabi po dito naging anak tayo ng Diyos nung naging mananampalataya tayo. No. Napakababaw po pala nung iisipin mo na ay naging anak ako ng Diyos nung nanampalataya ako sa Kanya. Mga kapatid, isang bagay na naniniwala ako na gustong bawasan ni Satanas yung understanding natin dito. At ngayon po gusto kong mabuksan ang isipan ninyo dahil naniniwala ako mga kapatid, kapag ito nag-umpisang sumibol at matanim sa puso natin at kung ito pong pag-aaral na gagawin po natin ngayon, natatanggapin mo at kung marirealize mo, at sana po ang prayer ko bago nga tayo mag-start ay magrema sa inyo o talagang magkaroon ng unique na pangungusap sa iyo, yung mga sasabihin ko ay mag-umpisa pong para tong binhi na itatanim sa puso po ninyo, at kapag ito ay nadiligan pa ng marami pang salita, kapag naingatan to sa ating mga puso, ay lalaki, mamumunga at magiging masagana
yung matatanim na salita sa atin ng Panginoon. At kapag ang sinabi mo lang ay anak ako ng Diyos, mga kapatid, ang babaw-babaw ng pagkakaintindi natin. Why? Dahil ito po yung sabi ng salita ng Panginoon eh. Hindi lang basta maging anak ng Diyos, kundi we have authority because we have the right to become sons of God. At alam niyo po, sa King James Version, mga kapatid, hindi right, kundi power ang ginamit. Sa King James Version is power. At yung original Greek word po nito, mga kapatid, ay exousia, meaning privilege, force, capacity, competency, mastery. Mga kapatid, superhuman, token of control, delegated influence, authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength. Ang daming ibig sabihin, mga kapatid. Pero natutok lang tayo dun sa sons of God. Pero ang pinakamahalaga po dun sa verse na to is the right, the power to become sons of God. Imagine niyo po nito, mga kapatid. Anak tayo ng ibang tao, tapos may isang taong maimpluwensya, makapangyarihan, napakayaman, tinitingala, na in love sa atin. Nagustuhan tayo. Kaya sabi niya, gusto mo ba ampunin kita? Siya yung nag-alok at kailangan mo lang umuo. At nung umuo ka at tinanggap mo yung kanyang alok, sabi ng Panginoon, sabi nung gustong umampon sa'yo, okay, anak na kita. Ayusin ko lahat ng papeles at bibigyan kita ng sarili ng bago mong ID, bibigyan kita ng bago mong birth certificate, bibigyan kita ng yung ipelyido mo mapapalitan na kasi ipelyido ko na ang dadali mo. Tapos mga kapatid, yung umampun sa atin na yon, na mayaman na yon, ay maraming negosyo, marami siyang enterprises na pag-aari at sasabihin niya sa atin, you can go anywhere and it is as if yours. Alam mo yun, yung hindi ka totoong anak pero binigyan ka ng karapatan. So meron siyang pag-aari, halimbawa na Jollibee, tapos pumunta ka doon at nagpakilala ka doon sa manager na ako si Israel, anak ako ni Eleuterio. Ako yung kanyang ampon. At dahil nalaman nila na ako yung anak, sasabihin nila, ay sir, ano pong gagawin? Ano po ang purpose na inyong pagpunta rito? Kakain po ba kayo? Gusto niyo po ba kaming i-meeting? Ay para ang gawin mo lang ay gusto ko sana magwalis. Ako sana yung magwawalis kasi anak naman na ako ng tatay ko eh. Ako na lang yung magwawalis, ako na yung magsaserve. Minsan, yun yung ginagawa natin. Amen? Kasi nalimutan natin that we have the privilege. Amen? At yun yung binigay sa atin ng Panginoon. We have the power, we have the right to become sons of God. Isa pa, na true identity natin mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are ambassadors of Christ. Sabi rito, now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Bagong terminology to na never din nasabi ng ibang mga alagad ng ating Panginoon. Pero as they mature sa kanilang spiritual life at nung patuloy nila at unti-unti lang nakikilala at nakikita ang sarili nila sa Panginoon, nagkaroon ng bagong identity ang mga tagasunod ng Panginoon. We are ambassadors for Christ. Mga kapatid, yung word na ambassador na yan, from Greek word na presbueo, meaning to be a senior, act as a representative. Okay? Representative. Alam yun, mga kapatid, kapag dito sa ating bansa, merong mga ambassadors dito. Ang mga ambassadors na kinikilala rito sa bansa natin ay ambassador ng ibang bansa. Okay? Meron tayong ambassadors pero nasa ibang bansa sila. Bakit? Representative sila nung kanilang bansa. So pag tayo ay representative, kapag tayo ay ambassadors, mga kapatid, we have been given the authority
to perform like Jesus. Gusto ko maintindihan ninyo na kung ikaw ay naging anak ng Diyos, sana makita mo yung sarili mo. Hindi ka nobody. You are somebody. Mga kapatid, sabi sa John chapter 14, verse 12 to 13. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin. Mga kapatid, sumasampalataya ba tayo sa Panginoon? Sumasampalataya ba talaga tayo sa Panginoon? Tingnan nyo ang sino mang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Lalong dakilang mga gawa kaysa dito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Mga kapatid, lagi ko na itong sinasabi, kapag sinabi ni Jesus na katotohanan sinabi ko sa inyo, walang room for error. Amen? Walang halong kasinungalingan. Sinabi ni Jesus Christ, katotohanan. And this is true. And this is true about you. Bakit parang sinasabi natin, ay, hindi namin niya magagawa? Kasi nakatingin tayo. Tingnan nyo sabi ng Panginoon, kung sumasampalataya kayo sa akin, tingnan nyo yung wrong identity natin. Kasi tinitingnan natin yung identity natin. Ang gagawa naman kasi hindi tayo kundi yung pananampalatayanan natin. Kaya tayo naniniwala tayo na pag meron ka pangangailangan, kailangan ipag-pray ako ni ganito. Kasi ang paniniwala mo, that person na magpe-pray sa'yo is better than you. Bakit? Kasi yun yung identity na nakatanim sa isipan natin. That person is far better than me. Mga kapatid, ito lang yung requirement ni Jesus Christ. So, ang sino mang sumasampalataya sa akin can do what I also did. Yun nga lang yung faith kasi, yun yung hiwaga is to put trust into someone. Kaso lang, yung faith natin mga kapatid, hindi naka-transfer kay Jesus Christ. Kasi iniisip natin na ang hirap nung ating mga ipagpe-pray kasi nakatingin tayo sa credentials natin. Verse 13, at anumang hingin ninyo, grabe, sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Tingnan nyo, mga kapatid, bakit ambassadors tayo ng Panginoon? Sabi niya, ang sino man sumasampalataya sa akin, magagawa nyo rin yung mga ginagawa ko at mas marami pa rito ang gagawin ninyo. Kasi pupunta na ako sa Ama. Tingnan nyo, mga kapatid, dahil si Jesus Christ ay wala na dito bilang tao, nandun na siya sa kanyang luklukan, sino magtutuloy ng mga ginagawa ng ating Panginoon? That's why, sabi ni Paul, we are the ambassadors for Christ. Bakit? Mga kapatid, inaasahan ni Jesus Christ na yung miracles hindi lang natapos nung panahon na siya ay nasa lupa. Ine-expect ni Jesus Christ na magtutuloy-tuloy yun. Yun nga lang, hindi natin nakita yung identity na yun sa ating mga sarili. Sabi ng Panginoon, just have faith and ask anything. 1 John chapter 4, verse 7. Sabi dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Tingnan nyo sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Hindi pa ba clear ang salita ng Panginoon? As who He is. Mga kapatid, we are on earth. As who He is. Ayun din tayo dito sa sanlibutan. Kaya naniniwala ako mga kapatid, we are ambassadors for Christ kasi ang gusto ng Panginoon, makita natin yung sarili natin that we are walking, small letter Jesus, small letter J na Jesus on earth. So, dito sa mga stories na to, paano natin ina-identify yung sarili natin? Okay, feeding the multitude na merong 5,000 na tao, na lalaki, ang pinakain ng Panginoon, gamit lang yung 5 tinapay, 2 isda. Tapos merong 4,000 na ang gamit ay 7 tinapay, tsaka ilang isda. Diba? Ang daming ginawa. Ang daming ginawang miracles ng Panginoon. Mga kapatid, so saan tayo doon? At doon sa mga kwento na yun, saan natin na-identify yung sarili natin? Tayo ba ay isa doon sa mga sa 5,000 or dun sa 4,000 na sumusunod sa Panginoon, na nagugutom tapos pinakain ng Panginoon? At for many times, mga kapatid, ay yun ang
Pag pinag-aaralan natin yung kwento na yun, ay sasabihin natin na, si Lord ang magpo-provide ng pangangailangan ko basta susunod ako sa Kanya. Wala akong nakikitang mali, pero may nakikita akong kulang. Amen? Mamaya, lagay pa natin yung isa nating point. Di ba ang dami pinagaling ng Panginoon na may sakit? So halimbawa, sample lang, yung babae na 12 years na dinudugo, sabi niya, kapag nahawakan ko yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, gagaling na ako. Okay, kapag pinag-aaralan natin yung mga kwento na yon, pag binabasa natin, inaalala natin, saan natin na-identify yung sarili natin? So tayo ba yung babae na 12 years na dinudugo? At ito yung faith natin, Lord, meron akong problema, meron akong sakit. At Lord, kapag nahawakan ko yung laylayan ng damit mo, o Panginoon, pag ako lumapit sa iyo at talagang nagtiwala ako sa iyo, Panginoon, ay gagaling ako. Walang mali, wala akong nakikitang mali. Kung na-identify natin yung sarili natin sa kanila, na tayo yung pinakain ng Panginoon, tayo yung may sakit na lumalapit sa ating Panginoon. Pero tanungin ko kayo, hindi niyo ba natin nakikita ang sarili natin na we are like Jesus? Na tayo yung tatanungin natin yung mga tao, anong meron ka lang? Ito lang ang meron kami, 5 tinapay, 2 isda. Naniniwala ka ba na pag pinagpasalamat ko to sa Panginoon, ay kayang gumawa ng Panginoon na himala? Can we see ourselves? Na-identify na ba natin yung sarili natin na we are like Jesus performing those miracles? At kagaya sa mga may sakit, kung na-identify natin yung sarili natin na tayo yung may sakit na kapag humawak tayo sa laylayan ng damit ni Jesus Christ, ay may power na marirelease. Pero hindi ba natin nakikita yung sarili natin that we can release God's power in us, na mula dito sa loob ay sa atin dadalo yung kapangyarihan ng Panginoon. So, mga kapatid, sana naiintindihan nyo yung gusto kong sabihin na let's go back to our true identity. Mga kapatid, naalala ko, isa sa mga lagi kong pinapagawa, icebreaker nung nag-handle pa ako ng kabataan. Dati-rati kasi uso pa yung letter na ipinapadala at hinuhulog natin sa post office, no? At meron tatlong uri ng letter, mga kapatid. Una, yung regular lang. So, mura lang yan. So ganito po yung mechanics ng icebreaker na to. So nakaikot po yung audience, i-arrange namin yung upuan, nakaikot, tas nakaupo din yung mga kabataan. Tapos may taya, no? May taya. Yung may taya, pag sinabi niya yung word na regular, lahat po ng mga nakaupo lilipat sa kanan na upuan. Okay? Kapag sinabi naman niya na airmail, so ito naman po yung mga sulat na pa-abroad, no? Yan naman yung airmail po. Kapag sinabi nung taya na airmail, imagine po nasa gitna yung taya, lilipat naman po yung upuan pakaliwa, pero 2 beses. So yung regular lilipat sa kanan, 1 upuan lang, pero kapag sinabing airmail, 2 upuan naman pakaliwa ang pupuntahan nila. Okay. Pero kapag sinabi na nung taya na nasa gitna, special! Yon. Mga kapatid, aalis na po yung nakaupo dun sa upuan niya, lilipat siya sa ibang upuan. As in, rumble na po yun. Hindi lang sa kanan, sa kaliwa, pwedeng rumble na yun. So, ginagawa po siyang icebreaker kasi para yung magiging katabi mo doon, kakamustahin mo. Kung hindi mo siya kakilala, magpapakilala ka muna. Ang purpose lang nito ay magkaroon ng getting to know each other, mga kapatid. So yung taya, kapag sinabi niyang special, makikipag-unahan na rin siyang umupo. Ay yung mawawala ng upuan, siya naman yung susunod na taya. Okay, mga kapatid. Doon sa icebreaker na yun, doon sa lalo sa mga kasabayan ko rito na nakapaglaro nito, di ba ang lagi nating goal ay huwag tayong mataya? Isang bagay na na-realize ko, nung pinaalala sa akin ng Panginoon yung laro na to, yun yung identity na pagkakilala natin. Gusto natin, pumuwesto tayo dun sa pwesto na inuutusan tayo kung ano yung dapat nating gawin. Pero, walang gumugusto na mapunta sa gitna. Na malagay siya dun sa privilege na siya yung nagko-command. O, kaliwa,
kanan. Ikot. Ang gusto natin, nandun tayo sa point na sige kung saan tayo dalhin ng pagkakataon, kung saan man ako dalhin ng journey na to. Pero mga kapatid, yun yung gusto kong maintindihan sana natin ngayon. Na we have that privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, magagawa mo yung mga bagay na ginagawa ko, kaya mo yang gawin. So mga kapatid, ito yung gusto kong ibigay na hamon sa'yo. Meron ka bang karamdaman ngayon? Meron bang or mahal mo sa buhay na may karamdaman? Mga kapatid, gusto kong buksan sa inyo, sa pananampalataya ninyo, itong mga salita ng Panginoon. Do you believe that God can use you just like Jesus? If you will just believe. If you will just believe. At mga kapatid, yun ang sabi ng salita ng Panginoon eh. Kuya Rael, ang tagal ko naman nagpray ng may sakit eh. May sakit pa rin eh. Yun nga mga kapatid eh. Itong pinag-uusapan natin, tandaan mo it's like, para siyang binhi. Yung salita, para siyang buto. Kailangan niyang matanim sa puso natin. At kailangan niyan madiligan. Kaya mga kapatid, connection matters. Napakahalaga na lagi tayong connected sa Panginoon, lalo na sa kanyang mga salita. Kasi kailangan nating marinig yung salita hanggang sa mapaniwalaan natin ito. At naniniwala ako na kapag yung salita ay patuloy nating naririnig, sabi sa Romans chapter 10, faith comes from hearing and hearing God's word. Twice binanggit yung hearing. Amen? Hindi siya, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, ibig sabihin, we are opted to hear and to hear and to hear and to hear and to hear hanggang sa pagpalagi na natin nakikita yung sarili natin mula dun sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung faith ang mabubuo ng mabubuo. At yung mga dating hindi natin mapapaniwalaan natin. Amen? Again, connection matters. Babasahin po natin sa John chapter 15, 5-7. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, tingnan nyo, wala kayong magagawa. Mga kapatid, tingnan nyo, ang ganda ng explanation at ang ganda ng illustration na ginamit ng Panginoon. Ako yung puno, kayo ang mga sanga. Tanungin ko kayo, anong pagkakaiba ng puno dun sa sanga? Wala naman eh. 'Di ba? Wala. Kasi hindi naman pwedeng yung puno ay tubuan ng sanga ng yung puno ay mangga tapos ang tumubong sanga ay kamatis. Hindi eh. Yung puno ng mangga, ang tutubong sanga doon, mangga din. Mga kapatid, ito sabi ng Panginoon, no? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. We have the DNA of Jesus. Amen? Yung Jesus Christ na nagperform, nagko-command sa bagyo, di ba si Jesus Christ, inuutusan niya yung bagyo nung nasa laot sila, tumahimik ka, tumigil ka. Yun, meron tayong same DNA na nananalaytay sa ating mga espiritu, and that is through faith. Amen? That is through faith. At ano yung sabi ng Panginoon, no? Umpisa pa lang, connected yung mga tinuturo ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 4, hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. At ang ikabubuhay ng ating espiritu ay yung mga salita niya. So bakit hindi natin malakaran yung true identity natin? Kasi yung faith natin hindi laging nakakapakinig tungkol sa identity natin. Sabi sa 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kine-claim natin mga kapatid that we have eternal life at hindi natin dadanasin itong eternal damnation na tinutukoy ni Jesus Christ na hindi nananatili sa Panginoon. So, mga kapatid, kung kine-claim mo, ligtas ako, hindi ako kasama dyan sa itatapon at matutuyo. So, impyerno po yung tinutukoy dito. O sige, balik tayo sa 5. Okay? So, ibig sabihin, kung nananatili ka sa Panginoon, sabi rito, wala kayong magagawa kung hiwalay. Kung hindi ka hiwalay, magagawa mo. Di
ba, ang basic lang mga kapatid, kung hiwalay ka, may impyerno ka daw. So kung kiniklaim, hindi, daw may impyerno, meron akong eternal life. So therefore, magagawa natin. Amen. Kailangan lang nating maniwala. Sabi ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya.